Isipin mo to, sa isang team na may dalawang superstars, sino ba talaga ang tunay na mukha ng franchise? Si Jason Tatum na laging nasa MVP conversation o si Jaylen Brown na may finals MVP at kilala sa clutch moments? At mas lalong upang umiinit ang debate nang magsalta ang dating kakampi ni LeBron na si J.R. Smith. At ayon sa kanya, si Jaylen Brown daw ang tunay na mukha ng Boston Celtics. Pero bakit? At totoo ba ito? Tara pag-usapan natin mga idolo. Brown is the leader of that team, 100%. On and off the court. For everybody else in the media from the outside is Jason Tatum. That's what they want it to look like. What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Isa sa pinakamalaking tanong ngayon sa NBA community ay kung sino talaga ang leader at mukha ng Boston Celtics. Sa loob ng maraming taon, malinaw sa pansat media na si Jason Tatum ang franchise player. Siya ang leading scorer, multiple-time All-Star, MVP candidate, halos taon-taon. At siya rin ang madalas na nasa spotlight ng media. Pero matapos ang championship run ng Celtics at ang dominant performance ni Jaylen Brown, biglang nag-iba ang narrative. At dito pumasok ang opinion ni J.R. Smith. Sa isang basketball discussion, sinabi niya na kung pag-uusapan ang identity ng Celtics, mas nakikita niya ito kay Jaylen Brown kaysa kay Jason Brown is the Tatum. leader of that team, 100%. Malaking statement iyon mga idolo dahil pinag-uusapan natin ang isa sa pinaka-iconic franchise sa NBA history. That's what they want it to look At like. ito ang argumento ni J.R. Smith mga idolo. Para kay J.R. Smith, hindi lang stats ang basehan kung sino ang mukha ng team. Ayon sa kanya, mas mahalaga ang leadership, defensive intensity, clutch performances at kung sino ang nagbibigay ng identity sa team. At sa kanyang pananaw, si Jaylen Brown ang nagdadala ng mga iyon. Hindi maikakaila na si Jaylen Brown ay isa sa mga pinakamahusay na two-way players sa modern NBA ngayon. Kaya niyang bantayan ang pinakamalakas na scorer ng kalaban, umiscore ng 25 to 30 points anumang gabi, magdala ng energy sa buong team. At sa playoffs, madalas na siya ang gumagawa ng momentum-changing plays. At mga idolo, Finals MVP effect? Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit lumakas ang argument na ito ay ang finals performance ni Jaylen Brown noon. Sa championship run ng Celtics, si Jaylen Brown ang nagbigay ng elite defense, nagkaroon ng clutch scoring at nagkontrol ng tempo sa mahalagang sandali. Dahil dito, siya ang nag-uwi ng finals MVP at para sa maraming fans at analysts, malaking simbolo iyon dahil kadalasan ang finals MVP ang nagiging mukha ng championship team. At mga idolo, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit may nagsasabing si Jaylen Brown ang mukha ng Boston Celtics ay dahil sa ginawa niya habang wala si Jason Tatum. Nang ma-injury si Tatum, biglang napunta kay Brown ang responsibility bilang pangunahing scorer at leader ng team. At mga idolo, hindi niya lang ito basta pinunan, mas lalo pa niyang tinaas ang level ng kanyang laro. Sa season na ito, si Jaylen Brown ay nag-average ng halos 28.9 points, 7.2 rebounds at may 5 assists per game na mga career high numbers para sa kanya. Ibig sabihin, hindi lang siya scorer. Naging all-around superstar siya ng Boston Celtics. Isa sa pinakamalaking moment ng season ay nung umiscore si Jaylen Brown ng 50 points laban sa Los Angeles Clippers. Sa larong iyon, 50 points, 18 out of 26 shooting. Dominant performance mula simula hanggang dulo. Dahil dito, sumali siya sa pinaka-elite list ng Celtics players na may multiple 50 points. Kasama ang legends tulad nila Larry Bird. At hindi lang iyon mga idolo. Nagkaroon din si Jaylen Brown ng 9 straight games na may 30 plus points na tumabla sa franchise record na itinakda ni Larry Bird noong 1984 to 1985 season. Para sa isang franchise na may napakaraming legends, malaking achievements iyon mga idolo. Habang wala si Jason Tatum, pinakita rin ni Brown na kaya niyang maging playmaker. Ilan sa highlights niya? 27 points, 10 rebounds at 12 assists. Triple-double laban sa Brooklyn Nets. At meron din siyang 23 points, 15 rebounds at 13 assists. Triple-double laban sa Golden State Warriors. Ipinapakita nito na hindi lang siya scorer, kaya rin niyang ikontrol ang buong laro. At mga idolo, All-Star starter at Player of the Month. Dahil sa kanyang dominant performances,
Napili siya bilang All-Star starter. Nanalo rin siya ng NBA Player of the Month matapos mag-average ng halos 29 points per game sa isang buwan. Malaking bagay ito dahil bihira para sa isang player na umangat pa ang performance habang siya ang primary focus ng depensa ng kalaban. Kaya mga idolo, mas lalong lumakas ang argument ni J.R. Smith dahil sa mga performance na ito habang wala si Jason Tatum. Si Jaylen Brown ang pangunahing scorer, emotional leader at player na nagdadala sa Celtics sa maraming panalo. Sa katunayan, sa mga games na wala si Tatum sa kanyang karir, si Jaylen Brown ay nag-a-average ng 27 points at higit 7 rebounds bawat laro. Ibig sabihin, kapag kailangan ng Boston ng superstar, kaya rin ni Jaylen Brown maging number 1 option. Pero mga idolo, ano naman ang case ni Tatum? Siyempre, hindi rin basta-basta sa Jason Tatum. Sa totoo lang mga idolo, marami pa rin nagsasabi na siya pa rin ang franchise cornerstone ng Boston Celtics. Tignan natin ang dahilan. Si Jason Tatum ay consistent 30-point scorer, multiple All-NBA selections, regular na nasa MVP race, at siya ang pinakakilalang superstar ng Celtics sa global stage bago siya ma-injury mga idolo. Bukod pa dito, siya rin ang madalas na closing option sa offense. Kapag dikit ang laro, kadalasan ang bola ay napupunta kay Tatum. At iyon ang isang pinakamalaking sign ng pagiging franchise player mga idolo. Pero ang totoo mga idolo, maraming analyst ang nagsasabi na hindi kailangan pumili ng isa lang dahil ang Boston Celtics ngayon ay isang rare NBA duo. Parang noon sa ibang teams na may dalawang superstar, Shaq at Kobe, Steph at KD, LeBron at Wade. Sa Boston ngayon, Tatum at Brown ang dalawa sa pinaka-dangerous na tandem sa NBA. Kaya mga idolo, kapag pareho silang mainit sa scoring, halos imposible silang pigilan. At leadership style, isa pang interesting na usapan dito ay ang leadership style ng dalawa. Si Tatum ay kilala bilang tahimik, focus, lead by example type. Habang si Jaylen Brown naman ay vocal, emotional leader at may malaking presence sa locker room. Minsan, ang ganitong personality ay nagiging dahilan kung bakit may mga tao nakikita siyang heart ng team. Statistically speaking, kung pag-uusapan naman ang numbers, Jason Tatum typical season averages nung hindi pa siya na-injury, around 28 to 30 points per game, 8 rebounds, 4 to 5 assists. Habang si Jaylen Brown naman ay kadalasang nasa 24 to 27 points per game, 6 rebounds at elite perimeter defense. Kaya kung offense lang ang basehan, lamang talaga si Tatum. Pero kung two-way impact, halos tabla sila mga idolo. Sa opinion ng fans, sa social media, hati talaga ang fans. May nagsasabing si Tatum pa rin ang face ng Celtics. Pero may ibang namang nagsasabi kung championship mentality ang pag-uusapan, kay Brown iyon. At dahil dito, lalong umiinit ang debate. Pag-usapan naman natin ang legacy question mga idolo. Ang mas malaking tanong ngayon ay hindi lang kung sino ang mukha ng Celtics. Ang tunay na tanong ay, sino sa kanila ang mag-iiwan ng mas malaking legacy sa Boston? Dahil ang Celtics ay hindi basta franchise. Ito ang team nina Bill Russell, Larry Bird, Paul Pierce at ang susunod na Celtics legend ay posibleng manggaling sa duo na ito. Sa ngayon, malinaw ang isang bagay. Habang magkasama si Tatum at Brown, mananatiling title contender ang Boston Celtics. Pareho silang nasa prime. Pareho silang all-NBA level players. At kung patuloy silang mananalo ng championships, maaaring hindi na mahalaga kung sino ang mukha ng team. Dahil baka pareho sila maging Celtics legends. Kaya ngayon, gusto kong malaman ang opinion nyo mga idolo. Kung ikaw ang tatanungin, sino ang tunay na mukha ng Boston Celtics? Si Jason Tatum ba? O si Jaylen Brown? Tulad ng sinabi ni J.R. Smith. Comment nyo sa baba at ating pag-uusapan. At kung gusto nyo pa ng NBA stories, analysis at latest basketball debates, siguraduhin nyo mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports.